Pagnanakaw sa pondo ng flood control projects. May mga kongresista, gobernador at senador ang nauugnay sa nakawang bumulaga sa sambayanan. Tila napupunta ang bilyong-bilyong halaga mula sa kaban ng bayan sa bulsa ng mga kurakot sa pamahalaan. Pinaiimbestigahan ng mga kontratista ng DPWH dahil sa mga substandard, mga ghost projects at hindi matapos-tapos na proyekto. Pero nailantad na sa publiko ang plano kung paano sila iiwas sa gusot. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mayroon palang pambihirang paraan upang mapawalang sala ang mga magnanakaw na opisyal at pilit itong itinatago sa mata ng ordinaryong Pilipino. Isa-isa nang naglalabasan sa balita ang mga katiwalian na nagtatago sa likod ng flood control projects ng DPWH. Hindi lamang mga opisyal ng departamento ang sangkot sa bilyong-bilyong kupitan, kickback at porsyentuhan. Pati pangalan ng congressman, ng senador, ng gobernador ay nasasambit din. Ang pagkupit sa kaban ng bayan ay karaniwan na sa pandinig ng mga Pilipino. Base sa GAN Integrity Risk Profile ng Pilipinas, sinabi na mataas ang antas ng korupsyon sa bansa. Malawakan ang suhulan sa pampublikong sektor, mga pangingikil at manipulasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kadalas ay lantaran ng nakawan, palakasan at panggagansyo na gawa ng mga politiko. Pero ang tanong ng marami ay, bakit walang nakukulong? May ilang batas ang Pilipinas na sumasaklaw sa pangungurakot ng mga politiko, katulad ng Revised Penal Code na nagbabawal sa panunuhol at korupsyon, ang Republic Act No. 6713 na nagbabawal sa kickback, ang Anti-Red Tape Act at marami pang iba. Madalas ding binubuklat sa kaso ng graft and corruption ang Republic Act No. 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ay nilikha upang labanan ng korupsyon sa Pilipinas. Naglalaman ng mga pangontra at mga parusang kriminal upang matiyak na ang mga nasa pwesto ay tapat sa Pilipinas. Subalit sa kabila nito, hindi lahat ay nakakaalam sa batas sa ilalim ng RA 3019. Sa makatuwid, hindi ito alam ng ordinaryong Pilipino. Sa Section 3 Letter B, nakalahad ang mga pinagbabawal na gawain ng mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon dito, mariing pinagbabawal at pinarurusahan ang directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between the government and any other part, wherein the public officer, in his official capacity, has to intervene under the law. Bagamat medyo malalim ang pagkaka-Ingles, ay hindi na kailangan ng eksperto sa batas upang ito ay isa-isip. Kailangan lamang ay unawain ng mabuti. Dahil maniwala ka o sa hindi, simple lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng Section 3 Letter B ng RA 3019 ay bawal na direkta o kahit hindi direktang humingi o tumanggap ang isang public officer, katulad ng isang politiko, miyembro ng departamento ng kahit anong regalo, pasalubong, kickback, porsyento o benepisyo para sa kanya o sa sino mang gusto niya itong ibigay, sa asawa, sa anak o sino man. Ito ay lubusang pinagbabawal kung may koneksyon sa kontrata ng gobyerno ang natanggap, katulad ng mga kontrata sa DPWH. Kung mapapansin, napakasimpleng intindihin ng RA 3019. Subalit madali itong malusutan ng mga politikong kawatan dahil sa tinatawag na loophole
Ang RA 3019 ay ang batas na pumipigil sa korupsyon, pero ito rin ang nagpapahintulot. Kumbaga, isa itong double-edged sword. Bagamat maganda ang layunin ng RA 3019 para sa sambayanan, nalulusutan ito dahil sa puwang sa batas. Isang kakulangan, kalabuan o ayon sa marami ay kapalpakan na nagiging daan para sa isang tiwaling opisyal na makaiwas sa gusot. Ayon sa Supreme Court, hindi lahat ng paglabag sa proseso ay katiwalian. May isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang paglabag sa patakaran ay hindi automatic na isang katiwalian o gawaing korupsyon. Ayon sa batas ng Pilipinas, para masabing may katiwaliang ginawa ang isang politiko, hindi sapat na basta lumabag ito sa isang proseso. Kailangan ay mapatunayan din na may masamang intensyon. Ang sabi nga, no intent, no graft. Sa batas ng Pilipinas, walang isang tumpak na salita para sa loophole. Ang ideya ay kadalasang inilalarawan gamit ang ilang teknikal o legal na tawag. Katulad ng lakhuna na tumutukoy sa isang puwang o kulang na bahagi ng batas. Ang statutory gap, tumutukoy naman sa kakulangan ng isang tiyak na regulasyon sa batas. Ang ambiguity, malabong salita o pangungusap sa batas, kaya't iba't iba ang pagkakaunawa rito. Ang constructive interpretation, paraan para mabigyan linaw ang batas base sa diwa. At ang pagtatalo ng literal interpretation at spirit of the law. Ito ang pag-interpret ng batas batay sa literal na kahulugan kumpara sa mas malalim na diwa. Pero kahit may kalabuan sa batas, gamay ito ng mga korap. Ang pinakakaraniwang loophole sa batas na madalas inaabuso o sinasamantala ng mga tiwaling politiko sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay ang tinatawag na corrupt intent o masamang hangarin. Sa tingin ng ordinaryong Pilipino ay maliit na bagay ito, pero sa mata ng mga magnanakaw, isa itong higanteng puwang na madalas nilang nalulusutan. Hindi lang alam ng mamamayan. Sa madaling sabi, kung walang masamang intensyon, kahit lumabag pa sa mga patakaran, tulad ng paghirang sa mga ghost projects, paglagda sa pekeng kontrata, o pagbili ng overpriced na gamit, hindi sila mapaparusahan kung hindi nila sinadyang gumawa ng masama o wala silang bad faith. Kung iisipin ng mabuti, mahirap patunayan ng isang masamang intensyon dahil sa hindi agad makikita kung talagang sinadyang gumawa ng katiwalian, lalo na kung walang malinaw na ebidensya gaya ng pirma, bank records o lantarang paghingi ng suhol. Kaya madalas sinasabi ng mga politiko na sila'y nalinlang lamang ng iba o mabuti ang kanilang hangarin. Minsan sa papel tama ang lahat ng proseso, pero sa likod nito ay may magic na nangyayari. Halimbawa, kung may nawalang pondo, igigit sa korte na ginamit ang pera para lang makatulong sa mga nasalanta. Kung nahuling humihingi ng komisyon, igigit sa korte na ginawa lamang ito upang mapabilis ang paggawa ng proyekto at hindi kickback. Ilan pa ang halimbawa ay ang pagpili sa hindi kwalipikadong supplier o yung overpricing sa mga kagamitan. Pwedeng igiit sa korte na ginawa ito para lang mapabilis ang paggawa ng proyekto. Pagsisinungaling sa salin o hindi pagdedeklara ng pag-aari. Kadalasan ng katwiran ay nagkamali lang o nakalimutan lang. Kaya't madalang silang maparusahan dahil sa wala nga naman silang masamang intensyon. Inaabuso ng mga tiwaling politiko ang depensang good faith
o ginagamit ang dahilan ng honest mistake para makaiwas sa himas rehas. Kaya marami ang nakapagtatago ng yaman nang kahit mahuli ay napapawalang sala. Sa lahat ng butas sa batas, ang tinaguriang corrupt intent ay kaibigan ng mga magnanakaw. Ayon sa Lawfil, noong buwan ng Pebrero taong 2021, napawalang sala sa ilalim ng Anti-Graft and Corruption Act ang ilang opisyal sa Davao del Sur dahil sa walang napatunayang may masamang intensyon. Sa ASG Law and Partners, binalita noong buwan ng Abril taong 2022 na napawalang sala ang isang opisyal na si Jose Soriano dahil hindi napatunayang meron siyang bad faith o merong masamang salubin. Sa Gabugol, pinahayag noong buwan ng Mayo taong 2024 na napawalang sala si Theodore B. Marrero at 10 ng mga kasama nito dahil walang evident bad faith. Sa El Camblus, inulat noong buwan ng Marso taong 2025 na napawalang sala ng Supreme Court ang isang opisyal ng barangay dahil din sa walang corrupt intent. Ilan lamang ito sa mga kaso sa Pilipinas na nabigyan ng laya ang akusado dahil sa ang kanilang ginawa ay walang kasamang masamang intensyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit kahit palantaran ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, mga kakutsaba sa Departamentong Pampubliko ay bihira lamang makulong. Bagamat maraming puwang o loophole ang batas, madalas sinasamantala ng mga korap sa gobyerno ang ill intent o walang masamang hangarin. Mahirap ituring na katiwalian ng isang gawain kung walang patunay ng politiko ay may masamang intensyon. Subalit kung nauunawaan ng ordinaryong Pilipino ang loophole sa batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malilinawan ng sambayanan kung bakit nakakalusot ang mga magnanakaw at maaaring sa hinaharap ay itulak na matakpan ang mga loopholes. Anong aral ang mapupulot dito? Ang katiwalian sa pondo ng flood control projects na umano'y kinasasangkutan ng ilang kongresista, gobernador at senador ay mainit sa balitaan. Tila napupunta ang bilyong-bilyong halaga mula sa kaban ng bayan sa bulsa ng mga kurakot sa pamahalaan. Kaya pinaiimbestigahan din ang mga kontratista ng DPWH dahil sa mga substandard, mga ghost projects at hindi matapos-tapos na proyekto. Pero kahit nantara ng nakawan, wala namang nakukulong na mandarambong. Hindi batang sabi, kung may buta sa batas, magnanakaway, malakas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi